Dear Kapuso, ang kantang Kailangan Ko'y Ikaw ay kinakanta pala ni Alec noong wala na kami. Madalas niyang sabihin ang mga katagang, ikaw ang kailangan ko. Ikaw lang. Sa tuwing tatanungin ko kung anong kailangan niya. Nakukornihan ako kay Alec noon. Palibhasa pareho pa kaming immature noon kaya siguro noong subukin ng panahon ang aming relasyon ay kay dali itong nabuwag. Pero kahit noong wala na kami ay madalas ko pa rin namang maalala ang kanyang paboritong linya. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw lang. Kailangan ko'y ikaw dito sa piling ko. Kailangan kong madama ang pag-ibig mo. Masarap mangarap, pero kung kulang ka sa paraan at kaperahan, aasa ka na lamang sa magandang kapalaran. Mananatili na siguro ang mga salitang ito sa isipan ko habang buhay. Mula naman ito kay Rowel, pangalawang boyfriend ko. Sa Maynila ko nakilala si Rowel at inabot ang relasyon namin ng 3 taon at nagtapos sa aming pagkakalayo. Hinayaan niya akong malayo sa kanya. Hindi niya ako pinaglaban dahil wala pa daw siyang kakayahan. Bakasyon noong kailangan na naming maghiwalay ni Rowel. Sa darating na pasukan noon, Kapuso, ay 3rd year college na sana ako, pero may masamang nangyari kina Tita Malu at Uncle Fred na siyang nagpapaaral sa akin. Naghiwalay sila. Matagal nang maggulo ang pagsasama nila at sa wakas nga'y humantong na sila sa hiwalayan. Parehong pasanin ang mga naging pangalawang asawa nila kaya't wala na sa kanila ang gustong kumupkup pa sa akin. At nagpasya na si Tita Malu na pauwiin na lamang ako dito sa Cagayan. Sinundo nga ako ni Papa matapos kong makuha ang mga credentials ko sa school. Malakas ang loob ni Papa na siya na lang daw ang magpapaaral sa akin. Total ay 2 taon na lang naman daw. Hindi na lang ako nag-react dahil wala naman akong magagawa. Pero kung sarili ko lang ang masusunod, ayaw ko sanang umuwi dito sa Cagayan. Ayaw na ayaw ko. Mas gugustuhin ko na sanang mag-asawa kahit wala akong natapos. Yan ay kung gusto na akong asawahin ni Rowel. Pero ayaw pa niya. Nabigla siya nung sabihin kong iuwi niya na ako dahil wala na akong mapupuntahan. Dahil maghihiwalay na nga sina Tita Malu at Uncle Fred. Ang sabi ni Rowel sa akin, alam mo naman ang sitwasyon sa bahay, Melanie. Oo, alam ko, sa squatter nakatira ang pamilya ni Rowel at mahirap lang sila. Hindi pa tapos ng pag-aaral si Rowel noon kahit siya'y 23 years old na kasi madalas siyang maghinto. Kung ano-anong trabaho din ang pinapasukan niya para makapag-ipon para sa pag-aaral niya. Sa 1 taon papasok siya, sa susunod na taon hihinto. Ganoon ang ginagawa niya. Guwapo at mabait si Rowel kaya ako siya mahal. Mahilig kasi ako sa guwapo kasi may itsura din naman ako. Pero sa akin kahit mahirap basta guwapo okay na. Hindi ako mahilig maghangad ng mayaman kasi hindi naman ako mayaman. Lahat ng naging boyfriends ko guwapo. Yun ang katangian ng lalaki na una kong kinukonsidera. Susunod na lang ang kabaitan, katapatan at kung ano-ano pa.
na kay Ruel lahat ng mga katangiang yun, kaya naman nagtagal kami ng mahigit 3 taon. Subalit kay sakit, dahil dagli ang napunta lang sa wala ang aming pinagsamahan. Pikit mata, iniwan ko si Ruel noong kunin na ako ni Papa sa Maynila. Sumama ako kay Papa pauwi dito sa Cagayan dahil wala akong choice. Pero kung meron lang sana, kung meron lang, hindi ko gugustuhin umuwi dito. Ayaw kong umuwi dito hindi dahil mas gusto ko sa Maynila, kundi mayroon akong napakalaking dahilan kung bakit ayaw ko na sana dito. Alam ni Papa at lahat ng miyembro ng pamilya ko ang dahilan. Maging halos lahat ng kabarangay ko alam nila ang dahilan. Pero kung bakit desidido si Papa na iuwi ako. At ako na may nagpatianod na lang sa kagustuhan niyang umuwi ako. Kahit na sa lahat ng bagay na ayaw ko sanang gawin, ang umuwi dito, lalo na sa lugar namin, ang pinaka-ayaw ko. Where is my thought and inspiration? And where are all the good intentions? I can't express myself no longer. Strangled by lies and disbelief. Now I need time to see more clearly, to recognize the things gone missing. In times like these I have no answers, nothing to say at all. I'm coming home, I'm coming